ating simula ng umaga ng mga balitang dapat nating malaman sa 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. 30 minutong pag-uulat ng mga impormasyon at mga pangyayari sa loob at labas ng bansa. 774 Balita Ngayon. Kasama ang buong pwersa ng 774 News Team. 774 Balita Ngayon. Sa himpilang pinagkakatiwalaan sa balita at serbisyo publiko. DWWW 774, your ultimate news and music radio. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, April 8, 2026. Narito na ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. At sa ating pong mga headlines, inflation rate sa bansa noong Marso sumipa sa 4.1%. Halaga ng piso noong 2018 katumbas na lamang ngayon ng 75 centavos ayon sa PSA. Presyo ng langis malabo pang bumalik sa 61 pesos level kahit pa matapos ng giyera sa Middle East ayon sa dating kalihim ng DOE. 900,000 na bariles ng krudo na inangkat ng Pilipinas sunod-sunod ng darating sa bansa ngayong buwan. Agarang pagpapawi sa labi ng Pinay na nasawi sa Israel iniutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. 802 million pesos natanggap umano ni dating Congressman Zaldico mula sa construction firm na dawit sa anomalya sa flood control project sa Nauhan Oriental, Mindoro. Wanted na negosyanteng si Charlie Atong Ang namataan sa Vietnam ayon sa DILG. Metro News, 2 suspect sa pang-hold up sa babaeng rider sa Maynila arestado. Sa ating balitang SNT, record-breaking na distansya ng tao mula sa Earth nakamit ng Artemis Moon Mission. Lifestyle News, sa International Civil Aviation Organization naglabas ng mga bagong patakaran kaugnay sa pagdadala ng power bank sa eroplano. Sa ating news trivia, ngayong petsa ni-release ng Aerosmith ang ikatlo nilang studio album. Ano ang album na ito at ang mga kantang bahagi nito? Alamin. Balitang kakaiba, oldest living dove sa buong mundo matatagpuan sa Amerika. Ang ating po oras, 6:39 na umaga. Kami po ang iyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At ako naman si Albert Antibo. Narito naman ang detalye ng mga balita. 774 Balita Ngayon. Sumipa sa 4.1% ang inflation rate sa bansa noong Marso. Ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA, ang March inflation rate ay mas mabilis sa naitalang 2.4% noong Pebrero at bahagyang lumampas din sa 2% hanggang 4% na target inflation na itinakda ng pamahalaan at forecast ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP. Ayon kay PSA Chief at National Statistician Claire Dennis Mapa, ang inflation noong March 2026 ay ang pinakamabilis na naitala sa nakalipas sa 2 taon o mula Hulyo 2024 kung saan pumalo ang inflation sa 4.4%. Isa sa mga pangunahing nakapag-ambag sa overall inflation noong Marso ay ang transport commodity na nasa 9.9% na pinakamataas na nakalipas na 3 taon. Samantala, inihayag din ng PSA na ang halaga ng piso noong 2018 ay katumbas na lamang ngayon ng 75 centavos batay sa datos noong March 2026. Ibig sabihin nito ang 1,000 piso noong 2018 ay katumbas na lamang ng 750 pesos sa kasalukuyan. Paliwanag ni Mapa, habang tumataas ang inflation rate, bumababa ang purchasing power of peso o ang kakayahan ng pera na bumili ng mga produkto at serbisyo. 774 Balita Ngayon. Samantala po naman, malaki ang posibilidad na tumagal pa ang mataas na presyo ng mga produktong petrolyo kahit pa matapos na ang sigalot sa Middle East. Tatapyasan ang buwis at magkaroon ng interbensyon ang gobyerno. Ayon kay dating Energy Secretary Jericho Petilla, malabo pang bumalik agad sa 61 pesos ang presyo ng mga produktong petrolyo kahit pa mag-normalize na ang lahat.
Ito ay dahil anya sa malawakang pinsala sa mga refinery at oil extraction facilities sa Middle East. Binigyan din ni Petilla na ang pagtaas ng presyo ng langis ay dulot ng mga external factors tulad ng geopolitical tensions na hindi pa malinaw kung kailan matatapos. Dahil dito pinayuhan ni Petilla ang publiko na mag-adjust sa kanilang konsumo ng gasolina at kabuuang gastusin. Aniya naharap ang bansa sa isang pandaigdigang krisis at ang mahalaga sa ngayon ay malagpasan ito. Sinabi pa ng dating kalihim na bagaman pinag-aaralan ng pamahalaan ng ilang mga hakbang upang makatulong sa publiko gaya ng pagsuspinde sa ilang buwis at magbibigay ng subsidiya, limitado lang anya ang maitutulong nito. Ipinaliwanag ni Petilla na ang pagtanggal ng excise tax at VAT sa langis ay maaring magpababa ng presyo, ngunit magdudulot naman ito ng malaking kakulangan sa kita ng gobyerno na maaring makaapekto sa mga programa at proyekto sa infrastruktura. Senador umalma sa ginagawang sugar coating o mala PR na report na mga ahensya ng ahensya sa Pangulo kaugnay sa tunay na sitwasyon sa bansa. Detalye hatid sa atin ni Condi Bata. Condi. Tinuligsan ni Senator J.V. Ejercito ang mga ahensya ng gobyerno at pinayuhang tigilan na ang sugar coating o mala PR na report na ibinibigay kay Pangulong Bongbong Marcos kaugnay sa tunay na sitwasyon ng bansa sa patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Binigang diin ni Ejercito na ang tapat at real-time assessments ang pinakamahalaga sa nagpapatuloy na gulo sa Middle East na sanhi ng hindi mahintong oil price hike at pagtaas sa presyo ng mga bilihin. Git ng mambabata sa ganitong may krisis ay hindi dapat minamaliit o pinapagandang ulat na ibinibigay sa Pangulo. Punto pa ni Ejercito, sa bawat maling impormasyon na ipinararating sa Presidente, maling desisyon ang nagiging kapalit at sa huli ang mamamayan ang higit na naaapektuhan. Hinikayat ng Senador ang mga kalihim at opisyal ng bawat ahensya na magbigay ng tama at ground level information dahil ito ay pagpapakita ng tunay na malasakit at ang unang hakbang sa solusyon ay ang pag-amin sa totoong problema ng bansa. Ito si Juan de Batak para sa DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Conde Bata. 774 Balita Ngayon. Sa pambalita, pagbabantay laban sa paihi at ilegal na imbakan ng gasolina pinaigting ng PNP. Report ihatid ni Angel Garcia. Nangako ang Philippine National Police na papaigtingin ang kanilang monitoring at pagpapatupad ng batas laban sa fuel pilferage o paihi, gayon din sa mga iligal na imbakan at distribusyon ng gasolina matapos maaktuhan ng otoridad ang isang imbakan ng diesel na walang kaukulang permit sa loob ng isang residential compound sa Quezon City. Kasunod dyan, inatasan ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. ang National Capital Region Police Office na magsagawa ng masusing investigasyon sa insidente. Pinakilos din ng lahat ng regional offices upang paigtingin ang monitoring at pangangalap na intelligence sa kanilang nasasakupan. Pinatutulong din ang mga National Support Unit tulad ng CIDG sa kampanya laban sa nasabing iligal na aktibidad. Binigyan din pa ng PNP na ang ganito mga gawain ay nagdudulot ng seryosong panganib sa komunidad at tiniyak na papanagutin sa ilalim ng batas ang sinumang lalabag. Angel Garcia ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Angel Garcia. 774 Balita Ngayon. Samantala, kinumpirma ng Department of Energy o DOE na sunod-sunod ng darating sa bansa ngayong Abril ang 900,000 barrels ng krudo na inangkat ng Pilipinas. Sa pahayag ni DOE Undersecretary Sandy Sales, ang mga inangkat na langis ay magmumula sa Malaysia, North Asia at India. Unaan niyang darating sa bansa sa April 10 ang 300,000 barrels ng krudo mula Malaysia via Singaporean trader. Habang ang pangalawa at pangatlong batch ay darating sa bansa sa ikalawa o ikatlong linggo ng Abril. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, ang mga ito ay bukod pa sa langis na binili naman ng mga private oil companies. Kabilang anya sa mga bansang kinausap ng Pilipinas para sa pag-aangkat ng langis ay ang South Korea, China, Malaysia at Singapore. 15 taon na kulong para sa mga fuel hoarders at profiteers isinusulong sa Kamara. Detalye po ihatid ni Grace Mariano.
Isinulong ni Parañaque 2nd District Representative Brian Yamsuan na makulong ng 15 taon ang sinumang iligal na nag-iimbak at nagpapataw ng hindi makatwirang presyo sa mga produktong petrolyo. Nakapalob ito sa House Bill No. 8616 o panukalang batas na layuning proteksyonan ang mamamayan laban sa mga negosyante na umaabuso at nananamantala para magkamal ng sobrang tubo o kita, lalo na sa panahon na may krisis at mga hamon sa ekonomiya. Umaasa si Yamsuan na agad aaksyonan ng Kamara ang kanyang panukala sa pagbabalik ng sesyon sa susunod na buwan para mahadlangan ang sinuman na nais magsamantala sa pandaigdigang krisis ngayon sa langis. Ang panukala ni Yamsuan ay bilang pagsuporta din sa pinaigting na hakbang ng Department of Energy laban sa fuel hoarding upang mapigilan ang artificial shortage ng langis na lalong magpapataas sa presyo ng gasolina, diesel at iba pang petroleum products. Ito si Grace Mariano para sa DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Grace Mariano. 774 Balita Ngayon. Samantala, nagpaabot ng pakikiramay si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pamilya ng Pilipinang nasawi sa missile attack sa Haifa, Israel. Ayon sa Pangulo, inatasan na niya ang mga kaukulang ahensya na tiyaking maibibigay ang buong tulong sa pamilya, kabilang ang agarang pagpapauwi sa labi ng biktima, habang nakaantabay ang embahada para sa lahat ng kinakailangang assistance. Tiniyak din ng Pangulo na patuloy na minomonitor ng pamahalaan ang sitwasyon sa rehiyon, kasabay ng pagbibigay diin na nanatiling pangunahing prioridad ang kaligtasan ng bawat Pilipino sa ibang bansa. Dadagdag pa ng Pangulo, nakikisa ang buong sambayanan sa pagdadalamhati ng pamilya ng biktima at umaasa ang pamahalaan na makatatagpo sila ng lakas at kapanatagan sa gitna ng sinapit na trahedya. Special non-working days idineklara sa ilang lugar sa Luzon. Detalye mula kay Chanel Salazar. Chanel. Nagdeklara si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng special non-working days sa ilang lugar sa bansa para sa kanilang pagdiriwang. Sa ilalim ng Proclamation No. 1207, walang pasok sa Tarlac City sa April 20 para sa ika-28 charter anniversary nito. Sa Proclamation No. 1208, wala rin pasok sa April 20 sa Alfonso Castañeda, Nueva Vizcaya, kaugnay ng kanilang founding anniversary. Samantala, sa ilalim naman ng Proclamation No. 1209, walang pasok sa April 23 sa Plaridel, Bulacan, bilang pagunita sa makasaysayang Battle of Quingua o gyera sa pagitan ng Amerika at Pilipinas kung saan nanalo ang puwersa ng mga Filipino sa pangunguna ni General Gregorio del Pilar. Ayon naman sa Proclamation No. 1211, wala rin pasok sa April 25 sa buong probinsya ng Nueva Ecija para sa kanilang founding anniversary. Ako si Chanel Salazar ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Chanel Salazar. 774 Balita Ngayon. Nararanasang krisis sa langis, lalala pa. Sektor na agrikultura lalong hihina ayon sa mga magbubukid. Narito naman po ang report ni Gina Mape. Nagbabala ang kirusang magbubukid ng Pilipinas na lalo pang palalalain ang nararanasang krisis sa langis ang paghina ng sektor ng agrikultura sa bansa. Kaya panawagan ng KNP sa pamahalaan palakasin ang local production at bawasan ang importasyon ng mga agricultural product at mga pagkain. Ayon sa KNP, hindi solusyon ang importasyon sa nararanasang krisis ng Pilipinas. Panawagan ng kirusang magbubukid magpatupad ng mabilisan at matagalang solusyon ng gobyerno gaya ng sapat na subsidy na hanggang 50,000 pesos sa bawat magsasakang nagtatanim ng palay, buwan ng subsidy sa mga mamamalakaya o mga mangingisda, price control sa produktong petrolyo, pataba, pesticide, bigas, at iba pang pangunahing pangangailangan at tanggalin ang buwis sa langis. Hiling ng KNP sa pamahalaan palawigin ang public procurement at distribution sa pamamagitan ng National Food Authority, ilabas ang buffer stocks upang mapatatag ang presyo ng bigas. Ako si Gina Mape ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Gina Mape. 774 Balita Ngayon. Sa
Sa ibang balita, nakatanggap umano si dating ako Bicol Party List Congressman Zaldico ng aabot sa 802 million pesos mula sa construction firm na Sunwest Construction na kontraktor ng 289 million pesos flood control project sa Nauhan Oriental, Mindoro. Ito ang inilahad ni Anti-Money Laundering Council o AMLAC lawyer John Mark Busa sa trial proceedings sa Sandigan Bayan. Ayon kay Busa, nagmula ang pondo sa Sunwest Construction sa pamamagitan ng mga check deposit mula taong 2019 hanggang 2025. Saklaw ng panahong ito ang panunungkulan ni Ko bilang kinatawan ng Ako Bicol Party List. Bilang isang opisyal ng pamalaan, ipinagbabawal ng batas na magkaroon siya ng interes sa negosyo. Ayon pa sa prosekusyon, ang nakitang financial trail ay nagpapatibay sa kanilang pahayag na kontrolado pa rin ni Ko ang kumpanya sa kabila ng mga naunang pahayag nito na kumalas na siya sa Sunwest. Sa kasalukuyan, pinaghahanap pa rin ng mga otoridad si Ko at ang iba pang opisyal ng Sunwest Construction. 774 Balita Ngayon. 8 minuto bago mag-alas 7 ng umaga sa pagpapatuloy ng ating balitaan, nakatanggap ng intelligence report ang DILG na namataan sa Vietnam ang wanted na business tycoon na si Charlie Atong Ang. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, noong nakaraang buwan pa nila natanggap ang report at kasalukuyan pa nilang binibiripika kung totoo ba ito o hindi. Sakalian niyang nasa Vietnam nga si Ang, posibleng dumaan ito sa backdoor sa parte ng Mindanao para makalabas ng bansa dahil wala itong record sa Bureau of Immigration o BI. Tiniyak naman ni Remulla na patuloy ang kanilang isinasagawang search operations laban kay Ang, kung saan nasa 200 na anya ang kanilang na-raid na mga posibleng lugar na pinagtataguan nito. Ngunit negatibo ang lahat na naging resulta ng operasyon. 774 Balita Ngayon. Kayo pa rin po ay nakatutok sa 774 Balita Ngayon. Kasama niyo po Darlene Olanyo. At ako naman si Albert Antibo. 774 Balita Ngayon. Metro News. Metro News. Naaresto ang 2 suspect na nang hold up sa isang babaeng rider sa Road 10, Maynila. Iniharap ni Manila Mayor Isko Moreno ang 2 suspect sa isang press conference makaraang masakote ng Manila Police District. Napagalamang mula sa nabotas ang biktima at patungong Moriones Tondo nang mangyari ang insidente. Nagpasalamat naman si Moreno sa nagpost sa social media nang nakuha ng video ng insidente kung saan makikitang tinangkapang saksakin ng isa sa mga suspect ang biktima. Kabilang sa nakuha ng mga suspect sa biktima ay pera at cellphone. Inihiyag naman ng mga suspect na nasa isang nagngangalang Dodong ang nakulimbat nilang cellphone at pera at iginiit din ng dalawa na hindi sila ang nasa video. Foreign exchange rates. Foreign exchange rates. Narito naman ang update sa ating foreign exchange rates. Ang palitan ng piso kontra dolyar ay nasa 60 pesos and 40 centavos. Nasa 69 pesos and 73 cents naman ang palitan ng piso kontra euro, habang ang British pound ay nasa 79 pesos and 98 centavos. Ang palitan naman ng piso kontra Saudi Real ay nasa 16 pesos and 9 cents, habang ang Japanese yen ay nasa 38 centavos. Lotto results. Lotto results. Update naman po tayo sa resulta ng Lotto. Iatid po sa atin ni John Bakiran. John. Narito na ang mga lumabas na winning combination sa Ultra Lotto 658 na binola kagabi April 7, 17, 31, 50, 43, 15, at 10. Kung saan wala namang nakapag-uwi ng papremyo na 75 million pesos. Ang bola naman sa Super Lotto 649 ay ang 25, 4, 46, 44, 28, at 36, kung saan isa ang maswerteng nanalo ng 171 milyon, 28,544 pesos and 44 centavos na papremyo. Habang ang bola naman sa Lotto 642 ay ang 6, 37, 23, 2, 39, at 31, kung saan isa rin ang nakapag-uwi ng jackpot prize na 10 million pesos. Ako po si Jonah Bakira na nagsasabing wag lang umasa sa bola, tumaya sa buhay para maka-jackpot ka ng tagumpay.
Maraming salamat, John Abakiran. Science and Technology. Science and Technology. Sa atin namang balitang SNT, record-breaking na distansya ng tao mula sa Earth nakamit ng Artemis Moon Mission. Detalye hatid sa atin ni Rose May Miranda, RM. Naabot ng 4 na astronaut ng Artemis 2 mission ng NASA ang pinakamalayong punto na napuntahan ng sinumang tao mula sa Earth habang naglalakbay sa gravitational sphere of influence ng Moon. Ang mga astronaut ng NASA na sina Reid Wiseman, Victor Glover at Christina Koch at si Canadian astronaut Jeremy Hansen ay nakatakdang maabot nitong Lunes ang kanilang maximum distance mula sa Earth na hindi bababa sa 252,760 miles, mga 4,105 miles na lampas sa record na hawak ni dating Apollo 8 at 13 astronaut Jim Lovell sa loob ng 56 na taon. Ang naturang milestone ay itinuturing na climactic point sa halos 10 araw na misyon ng Artemis 2 na unang crewed test flight ng programang Artemis ng NASA. Susunod namang maglalayag ang 4 na astronaut sa malayong bahagi ng buwan kung saan masasaksiyan ito mula sa tinatayang 4,000 milya sa itaas na madilim na ibabaw ng Moon habang tinatabunan nito ang tila isang basketball size na Earth sa malayong background. Ang lunar flyby ay tatagal ng hindi bababa sa 6 na oras kung saan ang mga astronaut ay gagamit ng mga professional camera upang kumuha ng mga detalyadong larawan ng Moon sa pamamagitan ng bintana ng Orion capsule. Nakaposisyon naman ang isang team ng mga lunar scientists sa Science Evaluation Room sa Johnson Space Center ng NASA sa Houston para magtala habang ang mga astronaut na nag-aral ng hanay ng mga lunar phenomena bilang bahagi ng mission training ay naglalarawan ng kanilang nakikita in real time. Manatiling may kaalaman sa gamit teknolohiya sa gitna ng pagiging moderno ng ating mundo. Ako si Rose May Miranda, ng DWWW Shate 4, Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Rose May Miranda. Lifestyle News. Lifestyle News. Sa atin naman pong lifestyle news, International Civil Aviation Organization naglabas sa mga bagong patakaran kaugnay sa pagdadala ng power bank sa mga eroplano. Detalye po ihatid ni Mika Fajardo. Nag-isyong International Civil Aviation Organization o ICAO ng mga bagong restrictions para sa paggamit at pagdadala ng mga power bank sa loob ng eroplano. Ayon sa ICAO, ito ay binuo upang ipakita ang mga bagong pananaw na nakuha mula sa mga panganib na dulot ng mga lithium batteries ng mga pasahero habang nasa loob ng cabin at naglalayo na matiyak ang kaligtasan at kapayapaan ng isip para sa mga pasahero at mga airline. Sa bagong polisiya, maaaring magdala ng 2 power bank ang mga pasahero ngunit hindi sila papayagang mag-recharge ng mga power bank o mag-charge ng kanilang mga mobile devices gamit ang power bank habang nasa biyahe. Gayunman, maaaring patuloy na magdala at gumamit ng mga power bank ang mga flight crew hanggat sinusunod nila ang mga operational requirements para sa aircraft. Ayon sa Federal Aviation Administration, ang mga lithium batteries na gamit sa mga mobile devices kabilang ang mga power bank ay maaaring masunog kung ang mga baterya ay nasira o kung mayroong short circuit sa mga terminal nito. Ito ang dahilan kung bakit hindi pinapayagan ng mga airline ang mga power bank sa mga naka-check-in na bagahe. Bagamat inanunsyo ng ICAO na nagsimula ang pagpapatupad ng mga patakaran noong March 27, binibigyan nila ang mga airline ng discretion kung kailan nila ipatutupad ang mga bagong restriction na ito sa kanilang mga aircraft. Ako po si Mika Fajardo ng DWWW Shate 4, your ultimate music radio. Maraming salamat, Mika Fajardo. Music Trivia. Music Trivia. Sa atin namang music trivia, nirelease ngayong petsa ng Aerosmith ang ikatlo nilang studio album. Ano ang album na ito at ang mga kantang bahagi nito alamin natin sa music trivia ni Kenny Gacosta. Kenny, please come in. Blessed Wednesday morning, narito na ang hatid ko sa inyong music trivia. Ngayong petsa na ito, April 8 taong 1975, nirelease ng American rock band na Aerosmith ang kanilang ikatlong studio album na may titulong Toys in the Attic sa ilalim ng Columbia Records. Ang album ang itinuring na most commercially successful sa Amerika na bumenta ng higit 9 milyong kopya ayon sa record ng RIAA o Recording Industry Association of America. Bahagi ng Toys in the Attic album ang mga kantang Sweet Emotion at ang Walk This Way na pumasok sa number 10 ng Billboard Hot 100 noong early 1977 nang muli itong inilabas. Ang Walk This Way ang nagsilbing break ng Aerosmith upang mapasok ang mainstream noong 1970s.
Noong 2003, naranggo ang Toys in the Attic album ng Aerosmith bilang ika-228 sa listahan ng 500 greatest albums of all time ng Rolling Stone magazine. At yan, hatid ko sa inyong music trivia. Ako po si Kenny Gacosta ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Kenny Gacosta. Balitang kakaiba. At sa atin naman pong balitang kakaiba, oldest living dove sa buong mundo matatagpuan sa Amerika. Detalye po ng balitang kakaiba ihatid sa atin ni Doc Justin. Good morning! Good morning, darling. At Albert, sa lahat ng ating mga ka-music. Good morning din kay Donald Trump. Oo nga. Sir, ha? Kunos dili po kayo doon sa sinabi ninyo. Anyway, sana ba tayo? Pati si Trump na nadamay sa aking greeting. Hawak ngayon ng kalapating si Sugar ang Guinness World Record na oldest living dove in captivity. Ayon sa Guinness, si Sugar ay may edad na 44 years at 72 days old. Naagaw ni Sugar ang world record sa dating may hawak nito na isang German dove na si Methuselah na nahigitan niya ang edad na mahigit 15 taon. Ayon sa mga eksperto, kadalasan ang inaasahang lifespan ng mga kalapate ay nasa 20 years lamang. Pero ibahin ninyo si Sugar dahil nagawa niya itong lagpasan ng doble pa sa inaasahan. Kwento naman ng 77 years old na nagmamay-ari kay Sugar na si Dwayne Orender. Bago si Sugar ay una nilang naging pet ang mga magulang nito. Kadalasan yung bonding nila ni Sugar ay maupo sa couch at manood ng television. Dito sa atin, trending din yung white dove ngayon. Oo nga. Kita mo yun? Yung ginawa nilang parang itinali nila laruan yung... yung... Bakit naman kasi? Pwede naman kung gusto nyo pala nakabukas yung pakpak. Eh bumili na lang kayo nung kuwan, parang... yung hindi totoong kalapati, no? Bumili na lang kayo ng parang dyan, stuffed toy na, Kasi nakakaawa naman ang... Correct. Pero naglabas na ng statement ang Diocese of Caloocan. Parang pagbabawal na yung paggamit ng mga gano'n. Tsaka yung mga lobo daw, Doc Justin, hindi na rin gagamit ng lobo doon sa mga gano'ng aktibidad. At least kahit paano ito napansin ito kasi umalma yung ibang mga animal rights group Kasi, nakakaawa din naman. Diba nakita mo na nakaladlad yung pakpak niya. Tapos parang cable ties pa ata yung ginamit. Kung hindi ako nagkakamali. Para... Kung nakapagsalita lang sana ang dove. Nako, sabihin, susumbong ko kay Jesus Christ. Totoo yan. Ginawa nyo naman ako, parang nyo akong pinako sa kuros, Pero yun nga mga kanusik, maging sensitibo din tayo sa mga hayop, ha? Okay. Yan ating balitang kakaiba ngayong araw na ito. Ako si Doc Justin. Just out na ako. Thank you. Maraming salamat, Doc Justin, para po sa ating balitang kakaiba. At bago tayong magtapos sa ating balitaan, narito po muna ang ating topic ngayong araw po ng Wednesday. Dapat bang laging sagutin o harapin ng Malacanang ang anumang balita laban sa First Family at mismong kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr.? At isa pa nating pag-uusapan, nabanggit na rin ni Doc Justin kanina, Albert, si US President Donald Trump. Mga kanyusik, may mensahe ba kayo or panawagan kay US President Donald Trump dahil ito ngang gera sa Middle East, yung kanyang statement, darling, nakakabahala. Ano yung sabi niya dito sa kanyang statement? Ayan, ayaw niya ata ipakita kasi naghahang yung internet ko. Pero meron siyang latest statement, Albert, Siguro, ilang minuto pa lang yung nakakalipas na parang pumayag siya na suspindihin yung pag-atake sa Iran sa loob ng 2 linggo. Ayun, 2 linggo. So, good news to kahit papano, Kasi yung nabasa ko, yung parang, mai-erase or mabubura ang civilization doon sa wala naman nabanggit ko anong lugar, pero siyempre alam naman natin kung ano yung nasa tensyon ng mga lugar dyan sa Middle East. Pero hopefully mga kanyusik, sabay-sabay tayo manalangin na matuldukan na ito dahil
tingnan mo ang Crodo kahapon. Napadaan ako, napatingin na lang ako dun sa mga yung mga presyo ng gasolinahan. Alam ko Magkano na ba? almost 60 na. 160. Ang Grabe, no? diesel. At may may pahayag pa yung DOE na hindi daw malabo na umabot pa ng 200. Nako po. 'Di ba? Parang ano na lang. Wag na tayong Nakakaawa kasi sabay-sabay tayo maglakad. parami na ng parami, Albert, no, mga kanyusik. Yung mga jeepney drivers natin na Correct. hindi na bumabiyahe, umiiyak na lang. Di ba nakikita natin sa mga Tama. interview Oo, exactly, na Darlene. hindi nila alam kung paano makakasurvive. Ito yung aking pinangangambahan dahil pagka nagutom, alam mo naman yung iba, Darlene, nandoon yun sa mga yung mga mentalidad na kakapit na po kami sa patalim dahil wala na ho kaming makain, which is mali, Oo. Pero sa tingin ko sa nangyayari ngayon, Darlene, kaliwat kanan na naman na nakawan. Correct. At isa yan sa resulta kung bakit, 'di ba? Nagkakaroon ng nakawan dahil gutom na. At Saka, wala nang may pambili. May mga balita na, Albert, na even yung mga langis, diesel, di ba? Hoarding na. Tinatanggal na mismo sa mga sasakyan. Talaga? May tricycle na, tama ba? Tricycle ba yun? Or yung pinatagas niya yung diesel. Pinaihi. Oo, gasolina doon sa tricycle, di ba? Pati yun, ninanakaw na dahil nga sa mahal. Oo, yung iba nga, yung mismong mga nagda-drive na ang gumagawa ng ganyan mga eksena, Diba? paihi-paihi. Pero, ito nakakalungkot, yung classmate ko sa law school, si Doc Malinis, nanakawan ng motor. Nakapark lang sa labas. Kay Kuya Ray, yung kapitbahay niya, nanakawan din ng motor. O, tinan nyo ho, di ba? Oo, Kaliwat kanan na naman itong mga nakakatakot. ganitong eksena. Sana matapos na po ito at matuldo ka na dahil alam naman ho natin, pag nagtuloy-tuloy pa yung tension, sabi nga ni Darlene, 200 is Oo. is possible. Hindi lang, Darlene. Anyway, bahala na ho. Sabi nga, let God na mag-handle ng situation. Ano? Correct. So muli mga kanyusik, ang ating katanungan, dapat bang laging sagutin o harapin ng Malacanang ang anumang balita laban sa First Family at mismong kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr.? At may mensahe ba kayo kay US President Donald Trump dito po sa gitna nga ng nagpapatuloy na gyera sa Middle East? English siya kasi di niya maiintindihan. May Hindi translator naman si Darlene na Hindi. magka-translate. Hindi. Kahit ano na lang. Kasi baka mamaya di sila sumagot eh. So yan mga kanyusik, para po sa inyong mga opinion ng ating pong text line 0929-321-8738. At maaari din po kayong mag-comment sa ating pong Facebook Live at sa ating YouTube channel. Inyo pong narinig ang mga may init na balita ngayong araw po ng Miyerkules, April 8, 2026. Kami po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At ako naman si Albert Antibo. At napasa inyo ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon.